Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, PBBM umamin na, BBM kumaliwa na. Yan na, bigla ang utos Kongreso binasag na. Yan pa at ito pa mga kababayan, halatuwad kom naleksyonan ni Guanzon. At bukod po ni former Commissioner Guanzon mga kababayan, pati po itong si yung sa ombudsman, no? Ombudsman, si Ombudsman Samuel Martires, yan mga kababayan, ay nasabon rin itong kamera dahil po dyan sa confidential fund na yan. Okay? Dahil nga po rin mga kababayan, ito i-share po natin itong si President Bongbong Marcos Jr. Kinumpirma na po niya yung report patungkol po sa pag-message niya sa mga congressman na wag munang ituloy ang pagpa-file ng impeachment case laban po kay Vice President Sara Duterte. Yan po, isa po yan sa pag-uusapan natin. At ito nga yung sinasabi ko kanina, si Guanzon at si Ombudsman Samuel Martires, binera po ang kamera patungkol po dito sa confidential fund na ito. Yan mga kababayan, simulan na po natin dito po kay President Bongbong Marcos Jr. So ito po mga kababayan ang balita, no? President Ferdinand Marcos Jr. confirms reports that he messaged lawmakers to ask them not to file an impeachment case versus Vice President Sara Duterte. Ito mga kababayan, ano bang implikasyon nito sa ating mga ordinaryong Pilipino, no, na nakikinig dito kay President Bongbong Marcos Jr. So ito mga kababayan, pakinggan po muna natin siya at bigyan natin ng reaction to. Ito na po. Social media yesterday saying that Vice President Sara Duterte, larger scheme of things is unimportant, so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yon. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part to stop the filing of impeachment? Well, it was actually private communication, but nalik. Yes. So yun mga kababayan, private communication but nalik. Aba, bakit nalik? Private communication nyo pala. At saka mga kababayan, bakit mo na, ikaw isa kang teka lang isa kang, di ba pag ikaw ay isang opisyal ng gobyerno, dapat transparent ka po, no? Sa yung mga ginagawa, no? Transparent ka po sa yung nasasakupan sa ating lahat, di ba? Sa ating mga Pilipino. Dapat maging transparent po ang ating President Bongbong Marcos Jr. Ano man ang kanyang gawin, no, mga kababayan, basta't ito ay makakaapekto, no, sa ating mga mamamayan ng Pilipinas, dapat hindi po niya itinatago yan, no? Kung magme-message siya, dapat publicly sabihin niya mismo. Bakit nahihiya ba siyang sabihin na wag niyo munang galawin si Vice President Sara Duterte? Oh, di ba? O, kung diyan pa nga lang sa hindi naman yan maliit na bagay, di ba? Malaking bagay din yan. Pero what I'm trying to point out, kung dito nga naglilihim na ang gobyernong ito, no, sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte, paano pa kaya sa bilyon-bilyong budget ng ating bansa na kwine-question ngayon ng karamihan ng bawat isang Pilipino? Di ba? Nagigets nyo po yung gusto kong iparating sa inyo mga kababayan. Kung dito pa nga lang tinatago na po nila ang katotohanan, no? Kasi private message, hindi to maisa sa publiko kung walang nag-leak mga kababayan. Sino kaya ang nag-leak, no? Kung diyan pa nga lang hindi na po sila magiging honest sa kanilang mga sarili, paano na lang dito sa trilyones na inutang nila? Gagastusin sa bayan, wala naman tayong nakikitang proyekto. Diba? Pasensya na po kayo mga kababayan kung palagi kong nakukunik Ito, pakinggan pa po natin. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to
if somebody files an impeachment, will tie down the Senate. It will just take up all that, and for what? For nothing. For nothing. Now, a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, you reached Ayan, mga kababayan, parang ang sinasabi dito ni President Bongbong Marcos Jr. ay hindi naman makikinabang ang taong bayan, no? Kung i-impeach si Vice President Sara Duterte, well, very correct, mga kababayan. Wala naman tayong ano dyan kung i-impeach nila, di ba? Pero, mga kababayan, yan ba talaga ang rason kung bakit nila hindi magalaw-galaw si Vice President Sara Duterte at i-impeach nila? Ang ginagawa lang kasi nila, puro lang sila puro lang sila bira ng bira dyan sinisira lang yung pangalan ng Duterte. O ngayon, this is your chance. O kami na mga supporters ni BP Sara ang magsasabi, ituloy nyo yung impeachment na yan. Ituloy nyo na po para magkaalaman, para makita. Kasi bilang pumasok sa isip ko, mga kababayan, maybe lang takot sila kasi pag ginalaw nila si Vice President Sara Duterte, hindi na po nila mapipigilan ang taong bayan na talagang gumalaw na, di ba? Umaksyon na. Yan ang pumasok agad sa isip ko, mga kababayan, diyan sa pagpigil. Di umano hindi na pala di umano, kumpirmado na po no? Pagpigil ng ni President Bongbong Marcos Jr. to impeach Vice President Sara Duterte. Yun po agad yung naisip ko Baka natatakot lang sila kasi kapag ginalaw nila si Vice President, di ba? Marami po sa ating mga kababayan naghihintay lang na may mangyari. Para magkaroon din sila ng rason, no? Well, anyway, there are so many reasons na kailangan na talagang gumalaw ang taong bayan. Umaksyon ang taong bayan, no? Umaaksyon na nga yung iba Si Captain Dado, di ba? Si Captain Dado parang sumabog na sa galit. Ano sa palagay niyo, mga kababayan? Yan nga po nang sinasabi ko kanina. Kung dito pa nga lang, dito pa lang sa isyung ito, parang tinatago na nila kasi private communication. Dapat supposed to be, there is no private communication in terms of public service, mga kababayan. No? Kailangan you should always be transparent sa lahat. Pero kung dito pa lang, ano ba, nahihiya, natatakot, hindi ko alam. Pero presidente ka. Dapat you have the balls, no, to ikaw mismo magsalita. Huwag mo nang ipadaan diyan sa sa mga lawmakers na yan. Presidente ka di ba? Isang sabi mo lang diyan, oy, huminto muna kayo. Bakit pa message pa? Anonymous pa kayo. Diba? It's not anonymous already because it's been publicly leaked, no? Ano sa palagay niyo, mga kababayan? Anong opinion niyo diyan, no? There is no transparency in this administration. That's what I'm thinking. Dito po sa kinumpirma niyang nag-message siya doon po sa private communication, di ba, no? So yan, mga kababayan, ano pong inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po sa baba at para malaman po ng ating mga kababayan. At eto na nga, mga kababayan, tuwad koma. Ay nako, ito, nalekturan ng Ombudsman Samuel Martires at ni former COA Commissioner Rowen Aguanzon. Ito, mga kababayan, pakinggan po natin to. Pag na-require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yun. It's just that, as you pointed out, so ang lumalabas dito, mga kababayan, no receipt are required for confidential fund. Pero bakit itong mga kongreso, itong tuwad ko, halos bali-balik ta rin na yung report ng COA para lang may makuhang mga resibo, something na magpapatunay, di ba? Na ginastos talaga sa tama. Resibo po ang tawag doon, di ba? Sinasabi ng ombudsman, no receipt are required for confidential funds. Maging itong si former COA Commissioner Rowen Aguanzon, ganun din po. Ito, pakinggan po natin.
the rules No on receipts. liquidation are unclear. No receipts are required. It's in the Correct. circular. You read it. So what happens to that sealed envelope? Who gets to read it? Who gets to COA. check it? The Sila COA lang. auditor. Okay. Yeah. Okay. And So it's really in case them. of national agencies, the office of the chair of COA has a specific officer there in the rank of director. If there are further questions, what happens then? Well, they can disallow it. You see, the is the guardian of the funds of the. So they the buck can stops disallow with the COA. it. Yeah, they can disallow it. But tell me, oh, it's a professional organization. I was very happy there, and I have a family there. I feel like I'm family. Up to now, meron bang confidential fund o intel fund na disallow? So yan mga kabayan, parehas po ng tono ang kinakanta ni Ombudsman Samuel Martires, no? At ni former COA Commissioner Rowena Guanzon that no receipts are required for confidential fund. At mga kababayan, sabi po kaya ni former COA Commissioner Rowena Guanzon, no, na may power po ang COA, no, na tumanggi diyan sa sa Kongreso, sa Kamara, di ba? Sa Tuwadcom. Na kung ano man yung hinihingi lang receipts, mga kababayan, ay hindi pwede. Pero bakit ganoon? Bakit pinagbigyan pa rin? Nakuha pa rin ng Kamara, ng Tuwadcom, yung gusto nilang makuha dito sa COA. Dahil ba yung may appointed dyan di ba? May inappoint dyan si President Bongbong Marcos Jr. sa COA. Dahil ba, utang na loob? Ganun ba? Well, anyway, ano man po yan. Because COA is independent body. Dapat kahit presidente pa ang nag-appoint sa'yo dyan, you still have, no, the balls. Mayroon kang lakas ng loob para protektahan, no, ang inyong institusyon. Yan mga kabayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? Comment nyo lang po sa baba. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang tila isa na namang baho ang pilit alingasaw. Hindi pa natapos ang taon. PBBM, umamin na sa publiko. Pondo ng Quick Response Fund, ubos na. Kaya taong bayan hindi mapigilang mag-react at ikumpara ito sa dating administrasyong Duterte. Tiyak nga raw na madaling maubos daw ang pondo ng bayan dahil sa kabibigay ng ayuda na di umano'y ginagamit lang sa pamumulitika. Totoo kaya ito mga ka-update? Ating alamin. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, kamakailan nga lamang nag-viral sa mundo ng social media na umami na mismo si PBBM na ubos na ang pondo ng Quick Response Fund dahil raw umano sa nagdaang sunod-sunod na bagyo at kalamidad sa bansa. Ayon pa mismo sa SMNI News Update, pondo ng pamahalaan para sa quick response na ubos na dahil sa sunod-sunod na bagyo ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Unquote. Matapos lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng ilang mga political presenter na magbigay ng kanilang komento sa mundo ng social media. At ayon pa nga sa kanila, bakit depleted na ang Quick Response Disaster Fund? BBM just announced na wala ng pera for disaster fund ang Pilipinas for quick response in 2024.
We have had about 15 storms pero bakit ubos na ang Quick Response Disaster Fund? During Duterte's time, we had more and even intense typhoons. Di man natin narinig na nagreklamo ang gobyerno na wala ng pera, baka mahal na ang bilihin ngayong 2024. 2016, 15 cyclones, 5 making landfall, major storm, Ferdy and Lawin. 2017, 22 cyclones with major typhoons affecting Luzon, including Typhoon Timbin, major storm Binta and Orduha. 2018, 21 cyclones, including Typhoon Mangkot, a particularly strong storm, major storm Umpong and Dasman. 2019, 21 cyclones, where Typhoon Tisoy was notable for its impact on Luzon, major storm Tisoy and Ursula. 2020, 22 cyclones with Typhoon Guni, making headlines as one of the most intense, major storm Ruli and Ulysses. 2021, 15 cyclones including Typhoon Odette, causing widespread destruction in Visayas in Mindanao, major storm Julina, Kiko and Odette. 2022, 19 cyclones with Typhoon Carding affecting areas of Luzon, major storm Agaton and Carding. 2023, 18 cyclones by early November with Typhoon Igay affecting northern areas, major storm Igay. Unquote. Kaya't ang malaking katanungan ng mga netizens, paano agad naubos hindi pa man natatapos ang taon? Kakaunti pang bagyo ang dumaan. Isamantalang sa Duterte administration, noon, kabi-kabila ang bagyo at lindol, pumutok pa ang bulkan at nagka-COVID pa. Pero never sinabi ni dating Pangulong Duterte na ubos na ang pondo ng Quick Response Fund. At dahil sa pag-amin ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., naubos na ang pondo ng Quick Response Fund at nagbigay naman ng kani-kanilang hinaing at komento ang ating mga kababayan. At ayon pa sa kanila, ubos talaga. Kasi ang daming buayang itong administrasyong ito. Andyan pa ang tuwad kong hearing, walang katapos-tapos. Ayan mga kababayan, ano pong inyong opinion dyan ha? Pero para sa akin, itong sinasabi nilang binabalita no, ni President Bongbong Marcos Jr. na ubos na ang Quick Response Fund, no? Para sa akin po, ang opinion ko po dyan, parang minamind condition lang tayo. So, pag sinabi nilang ulit na wala na tayong budget, we can easily absorb, no, the information that they are giving to us, diba? Kasi nga po, sa una pa lang, mind condition na tayo eh. Ubus na po ang Quick Response Fund, mga sunod-sunod, diba? Paubos na, diba? Siguro ko, it's not only the Quick Response Fund, ang mga susunod na ibabalita, no, na wala ng pondo. Maybe, sabihin nila, basta abangan lang po natin kung ano pa yung mga susunod na ibabalita nila na wala ng budget. Kasi ngayon, ang naibalita pa lang, no, yung Quick Response Fund. At ang masasabi ko nga po ay maybe this is a sort of mind conditioning sa ating mga ordinaryong Pilipino para pag sinabi nila sa susunod, diba? Pag natapos na silang ano bang tawag dyan? Pag natapos na nilang makamkam, kawatin, kurapin yung ating pera, no? Pag sinabi nilang ops, ubos na ang pera ng Pilipinas, konti na lang. So tayong mga ordinaryong Pilipino, hindi na tayo masasyak kasi nung una pa lang sinabihan na tayo na yung Quick Response Fund ay ubos na. Parang dyan pa lang, iniunti-unti, hinihinay-hinay nila natanggapin ng ordinaryong Pilipino na talagang paubos na ang ating pondo ng bansa, buwis ng taong bayan, diba? Ubos na. Dahil po sa mga bagyong pumasok sa ating bansa. Ayon po yan sa kanila. Yan po ang rason nila. Pero syempre tayo, dahil malikot ang ating pag-iisip, ang ating utak, di ba? Yan po ang ating opinion. Kayo po mga kababayan, ano po sa palagay ninyo?
Parehas ba tayo ng iniisip? Is it only mind conditioning para pag dumating po ang araw na sinabi na nilang bankrupt na ang Pilipinas, we can easily accept, no? The information. Well, anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion, patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.